Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Namamangha pa ako dahil nakikita ko ang sarili ko sa refleksyon ng sahig dahil sa sobrang kintab ng sahig nito. Pakiramdam ko ay para lamang ako nakatapak sa salamin. Pero maliban sa kagandahan at kintab ng sahig, ay wala naman akong nakikitang gamit sa paligid. Mistulang nasa loob lang ako ng isang malaking kahon na walang laman. Liban sa isang hagdanan sa gitna, nagawa rin sa ginto na may maliliit na palamuting kumikislap sa kinang. Lumapit ako sa hagdan upang umakyat. Pero nagulat ako nang mapagtantong mga brilyante pala ang mga puting kumikinang na bagay na inakala ko lang na mga normal na bato na idinikit sa paligid ng hagdan. Naisip kong marahil ito na ang tinutukoy ni Agum na magiging palatandaan ng oras kung kailan ako dapat lumabas sa lugar na iyon. Malamang kapag hindi na nakatutok ang araw sa itaas ay hindi na magiging maliwanag iyong mga diamante sa gilid ng hagdan. Pagkatapa ko sa hagdan, ay nakadama ako ng kakaibang bigat ng katawan. Hinayaan ko lang ito noong una, dahil inakala ko na baka dala lang ng kaba. Noong makaakyat na ako sa itaas, ay biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko sa sindak. Nang sumalubong sa akin, ang isang napakaitim na nilalang na nakatayo sa labas ng silid. Hayop! Gising pala ito. Mukhang naisahan kami ni Agum ha. Sobrang nakakatakot ang mga mata niya habang nakatitig sa akin na halatang galit. Hindi ko inaasahan na gising pala ang malignong iyon. Napapamura na ako sa aking isipan dahil kung haharapin ko ito nang gising siya, siguradong pagpipira-pirasuhin lang ako nito sa laban. Mautak din pala ang malignong ito. Naisahan niya kami at nakatunog siya sa plano namin ni Agum. Bakit ba kasi hindi namin naisip ni Agum na maaaring mangyari ang sitwasyon na iyon na paano kung gising ang nilalang? Paninisi ko pa sa sarili ko. Dahan-dahan na ako umatras papabalik sa may inakyatan kong hagdan nang makita kong kumilos na ang nilalang. Kaya dali-dali na akong tumalikod at tumakbo pa ibaba sabay sigaw ng, "Hoy, Agum! Tulungan mo ako rito! Huwag kang magtago dyan! Kailangan ko ng tulong mo!" Subalit napahinto ako sa pagbaba nang biglang tumalon sa harapan ko ang maligno at hinarangan niya ang daraanan ko. Napaatras ako papaakyat muli sa mga baitang ng hagdan habang winawasiwas ko ang dala kong buntot pagi upang hindi ito makalapit sa akin. Subalit bigla na naman siyang tumalon at sa pagkakataong ito ay nasa likuran ko naman siya. Isang wasiwas ang ginawa ko, ngunit nahawakan ng maligno ang aking kamay. Sa gulat ko ay muntik ko nang mabitawan ang buntot pagi. Mabuti na lang at nakakapit ako rito ng maigi. Nagpakaalisto ako sa pagkilos at isang tigal po ang hinagis ko sa nilalang. Napaungol sa sakit ang maligno at nabitawan niya ako, kaya sinamantala ko na agad ang pagkakataon para bumaba ng hagdan. Maswerte ako dahil tumalab sa kanya ang tigal po. Kung hindi, ay baka natusok na ako ng kanyang matutulis na kuko. Pero sadyang matibay ang maligno sapagkat sandali niya lang ininda ang atake ko at ilang segundo lang ang lumipas nang muli na naman itong tumalon patungo sa akin. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi ko na hinayaang mahawakan niya ako. Huminto ako bigla at lumingon. Isang hagupit ang natikman ng maligno at nagulat ito sa bilis ng pangyayari. Tinamaan ko ito sa braso at napaungol ito. Hindi niya kasi naiwasan ang atake ko dahil sinabay ko ang pagwasiwas sa pagtalon niya. Isang hataw pa ang ginawa ko at tinamaan na siya sa mukha na siya namang kanyang ikinaatras. Nakita ko kung paano mag-usok at malapnos ang pisngi niya noong tamaan ng buntot pagi na animoy sinabuyan ng kumukulong asido.
Tila nabawasan ang pagiging agresibo nitong umatake dahil sa ginawa ko. Dahan-dahan itong naglakad na tila sinusubukan akong ikutan. Bagamat nawala ang pagiging agresibo niya, ay makikita pa rin ang kanyang malaking galit sa mukha. Yung tipong anumang oras ay maaari akong kainin ng buhay. Habang naghihintay sa susunod niyang gagawin, ay sinubukan kong tawagin si Agum, pero lintik, hindi pa rin nagpapakita. Umurong na yata ang itlog noon dahil hindi ko maramdaman ang presensya niya magmula noong lumitaw ang maligno. Buisit na Agum na iyon! Kung alam ko lang na iiwan niya ako sa ere, hindi na sana ako pumayag na gawin ang plano niya ito. Mukhang dito na yata ako mamamatay. Bulong ko pa sa sarili ko. Parang nangilo ang mga ngipin ko nang biglang kalmutin ng maligno ang makintab na sahig na kinakatayuan niya. Gumuhit ang 4 na marka mula sa matutulis na mga kuko ng maligno at kasabay ng nakakabinging pag-agil nito ay muli itong umatake. Para itong taong lobo na tumatakbong pagapang sa sahig pagkatapos ay tumalo ng mataas. 2 segundo itong nakaangat sa ere at nang papabulusok na siya ay nakanganga ang malaking bibig nito upang sunggaban ako. Sa bilis ng kanyang galaw ay hindi na ako nakaihip pa ng tigalpo. Nanlaki na lang ang mga mata ko habang hinihintay ang pagdikit ng mga pangil niya sa mukha ko. Subalit isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Nang isang pulang figura ang biglang lumitaw at parehong nahawakan ang magkabilang kamay ng malignong itim. Si Agum. Noong marinig ko ang pagpapambuno at hindi nakarating sa akin ang sagpang noong nilalang, ay doon na ako napamulat ng mata. Agum, mabuti at dumating ka. Akala ko tumakas ka na eh. Ito na lang ang nasambit ko dahil sa tuwa. Pambihira ka Emong, masyado mo yata ako minamaliit. Nakakahiya tuloy sa kumag na ito. Mabuti pat, hatawin mo na siya ng hatawin, yung hawak mong latigo, habang hawak ko pa siya sa kamay. Bilisan mo! Utos pa sa akin ni Agum, kaya nagmadali akong hagupitin sa katawan ang maligno gamit ang buntot pagi. Pero nagulat kaming pareho ni Agum nang biglang magbago ito ng anyo. Lumiit ito at naging pusang itim, kaya nabitawan ni Agum. Dahil sa pagkabigla ay hindi namin namalayan na tumakas na pala ang maligno papalayo sa amin. Tumalon ito sa hagdan at dali-daling umakyat patungo sa 2nd palapag. Sinubukan namin itong habulin, subalit mabilis siyang nawala sa aming paningin. Iginala ko ang aking tingin sa paligid nang makaakyat kami sa itaas. Pero wala akong makitang bakas ng pusa. Pinuntahan namin ang kwarto dahil doon ko nararamdaman ang presensya noon. Isang maitim na usok ang lumabas mula sa loob ng silid, kaya dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pero isang babae ang bigla na lang bumulaga sa amin. Si Clara ito, pero ang kanyang katawan ay isang ganap na halimaw. Tulad ito ng itsura niya noong sakalin niya ako sa bahay ng mga Enriquez. Nakabihis ito ng itim na kasuutan at gumagapang ang mahabang buhok nito sa sahig papunta sa amin. Tinangka niyang puluputan sa katawan si Agum. Subalit kinumpas ni Agum ang kanyang mga kamay at lumitaw sa tabi niya ang karit na mas maitim pa sa alkitran. Pinuto lang ni Agum ang mga buhok niya gamit ang matalas na karit na may 2 talim sa dulo. Sa galit ng maligno ay nagsitaasan ang kanyang mga buhok na parang alambre at tumulis ito na parang kutsilyo. Sinubukan niyang tusukin ako sa sikmura, pero winasiwas ko ang buntot pagi at nasaktan ang maligno. Medyo natataranta ito sa takot dahil naipit na namin siya sa loob. Sa pagkakataong ito ay nasukol na siya at wala kaming balak na pakawalan pa ito. Hinarangan namin ni Agum ang pintuan upang wala itong matakbuhan. Subalit sadyang madulas talaga ang maligno at nakaisip ito ng paraan para tumakas. Sumugod si Agum at nilabanan ang malignong iyon. Tinusok nito si Agum gamit ang mahabang buhok, ngunit panay naman ang iwas ni Agum, sabay tagpas niya gamit ng karit.
Sa pakikipaglaban ni Agum sa kanya ay walang ano-ano'y bigla na naman itong nagbago ng anyo at naging malaking baboy ramo. Isang dambuhalang baboy ang nasa harapan namin at nanlilisik sa galit ang mga mata nito na kasing pula ng dugo at nakatitig sa amin. Maya-maya pa ay kumakahig na ito sa sahig na parang inahin at umatake na animoy turong susuwagin si Agum. Pero sa halip na umiwas, hindi malang natinag si Agum sa kinakatayuan at hinarap niyang mag-isa ang itim na baboy ramo na kasing laki na yata ng maliit na kalabaw. Tumatakbo rin ito ng kasing bilis ng kalabaw habang tila galit na umuusok ang butas ng ilong nito. Umungol ito ng malakas habang sinusugod pa rin si Agum. Nilagay ni Agum ang karit sa likod at ginamit ang buong lakas ng kanyang dalawang kamay para pigilan ang paparating na baboy. Animoy dalawang toro ang nagbabanggaan noong magsalubong sila Agum at nagpapalakasan sa pagtulak. Nagpupumiglas ang baboy ramo at sinusubukang kagatin si Agum. Subalit hindi ito binibitawan ni Agum hanggang sa patuloy silang magpatigasan at magpalakasan ng puwersa. Sa lakas na ipinamalas ng maligno ay unti-unting napapatras si Agum at palapit na ito sa hagdan. Ngunit tuloy pa rin sa pagpigil si Agum hanggang sa pinihit niya bigla ang kamay upang baliin ang ulo ng halimaw. Pero nakawala na naman ang maligno nang magbago na naman ito ng anyo at naging isang malaking ahas. Talagang napakautak ng nilalang na iyon. Dumulas ang kamay ni Agum kaya na out of balance siya at kamuntikan pang bumagsak. Mabuti na lang at naitukod niya ang sandata nang mahawakan niya ito sa kabilang kamay. Mabilis na tumuklaw ang halimaw, ngunit nakaiwas si Agum nang mag-side roll ito sa sahig at gumulong pa atras. Ako naman ay nakatulala lang dahil sa takot sa pagpapalit ng anyo ng maligno. Totoo ngang napakarami nitong nagagawa at ang kakayahan niya ang pinaka-espesyal sa kanya kaya mahirap itong talunin. Tinignan ako noong dambuhalang ahas na mala anaconda ang laki at haba. At bigla itong umatake sa nakaestatwa kong katawan na tila na semento na sa sahig dahil sa pagkabigla. Sumigaw si Agum na umiwas ako kaya doon pa lang ako natauhan. Pero huli na para makaiwas pa ako dahil paparating na ang nakabukang bibig ng ahas upang lamunin ako ng buo. Pero biglang napaungol ang ahas sa isang mabilis na pangyayari na di ko man lang nasundan ng mga mata. Kasabay nito ay tumalsik sa pagbumukha ko ang itim na dugo ng ahas na parang malapot lang na ketchup. Tumusok na pala sa katawan ng ahas ang sandatang karit ni Agum. Grabe, nagulat ako dahil para itong hinati na hotdog nang dumaan sa kanya ang matalas na talim noong karit. Naputol ang kalahating katawan ng ahas at pagkatapos nito ay nagbalik sa dating anyo na maligno. Ngunit sa pagbabalik ng anyo ay putol ang braso niya sa kaliwa at tumutulo ang masaganang dugo mula sa naputol nitong braso. Humihinga pa ito saka nakakagalaw pa. Titig na titig ang mga mata niya sa amin na tila gusto kaming kainin ng buhay. Sinubukan niyang tumakas pero hinagisan ko kaagad ng tigalpo kaya pansamantala itong napatigil sa pagtakbo na parang naparalisado. Sininyasan ako ni Agum na tapusin ko na ang maligno. Kaya hinawakan ko na ng mabuti ang buntot ng pagi para hampasin ito sa mukha. Pero nagulat na naman kami nang bigla itong maging uwak, saka lumipad patungo sa pinto. Tumalon ng mataas si Agum para habulin ito at pigilang makalabas. Tuloy-tuloy lang sa paglipad ang uwak habang tumutulo sa sahig ang malagkit at maitim nitong dugo. Hinagis ni Agum ang karit pero sumablay ang tira niya. Bumaon lang iyon sa pinto. Ako naman ay kumilos na rin agad. Tinira ko iyon ng tigalpo na sinamahan ko ng pangmalakasang orasyon.
3 beses ko itong inusal sa palad tapos ibinuga ko sa direksyon ng maligno. Parang kinuryente ang uwak nang tamaan ito sa katawan. Nangingisay itong nahulog sa sahig, kasabay ng pagbabalik ng kanyang dating anyo. Hinang-hina na at naghihingalo na itong tumingin sa amin ni Agum. Halatang natakot siya sa pinagsamang puwersa namin ni Agum. Kinuha ni Agum ang kanyang karit sa pintuan at nakahanda na sanang tapusin ang maligno, pero pinigilan ko siya bago niya pa maibagsak ang karit. Gusto kong ako ang tatapos sa kanya. Marami siyang tinakot at pinagbanta ang mga tao. Pati na ang napakagandang babaeng si Clara ay nagawa niyang lapastanganin ang imahe nito. Hindi ko mapapatawad ang ginawa niyang panggagaya. Kailangan niya itong pagbayaran sa ngalan ng aking kaibigan. Hinubad ko ang suot kong dignum. Natakot ang maligno sa nakita at nagpupumiglas ito na tila alam na alam ang susunod kong gagawin. Nang matanggal ko na sa katawan ng agimat ay idinikit ko ito sa noo-noong maligno. Nangingisay ito sa sakit nang unti-unting malapnos ang kanyang balat sa ulo. Sinubukan itong tumakas pero nahawakan agad ni Agum ang kamay at paa nito. Ako naman ay binitiwan ko na sa noo ng maligno ang dignum, kaya nasunog nito ng buhay ang nilalang ng dilim. Nag-usok ito na parang papel tapos unti-unting nagliyab. Kasabay ng paglamon ng apoy sa kanya ay ang paglabas ng itim na usok sa kanyang katawan. Nagsisigaw ito, ngunit hindi lamang sigaw ang nilalabas niya, kundi ilang nakakakilabot na taghoy at alulong. Nangilabot tuloy ako sa takot, sabay mabilis na nindig ang mga balahibo ko habang unti-unting naaagnas ang mukha at katawan ng malignong iyon. Tuluyan na itong naglaho nang tumigil ang pagliyab ng apoy at parang naging abo ng sigarilyo na lang ito na natira sa sahig. Subalit kasabay ng pagkawala ng maligno ay ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Napatingin ako sa itaas ng bubong at nanlaki ang aking mga mata nang paunti-unti nang naglalaho ang sikat ng araw sa direksyon ng butas. Naloko na! Sabi ko pa, at kailangan ko nang magmadali bago pa tuluyang magsara ang lagusan. Agum, ilabas mo na ako dito! Ngayon na! Utos ko pa kay Agum. E di lumabas ka! Ayun yung daan oh! Sabay tinuro sa akin ni Agum ang isang liwanag na unti-unti nang nawawala sa siwang ng puno. Sa takot kong makulong sa loob ng lugar na iyon, ay dali-dali akong tumakbo papalabas ng mansyon. Nadahan-dahan ring gumuguho dahil sa pagkawala ng may-ari nito. Tinakbo ko na ang daan papunta sa puno kung saan ako lumusot at pagkapako sa siwang ay nararamdaman kong unti-unti na itong nagsasara na tila ayaw na akong palabasin. Kaya tinulungan na ako ni Agum at hinawakan niya ang magkabilang bahagi ng siwang upang mas lalo itong bumuka hanggang sa makalabas na ako sa lungga ng malignong iyon. Kasabay ng paglabas ko ay dahan-dahan na ring nasusunog ang puno, pero kakaiba ang apoy na tumutupok rito dahil pinaghalo itong asul at berde. Isang nakakakilabot na panaghoy ang narinig ko bago tuluyang lamunin ng malaking apoy ang puno. Dahan-dahang naglaho ang piraso nito hanggang sa maging abo at tangayin ng hangin. Ang nakakapagtaka nga lang ay yung apoy na tumupok dito ay hindi masyadong mainit sa pakiramdam. Kaya hindi naman ako bahagyang napaso kahit nakatayo lang ako sa tapat ng punong iyon. Ang mga dahon nito na ilang dekada nang hindi natutuyo ay magkakasabay na nalalagas at nalanta. At ang mga sanga nito na kasing laki ng puso ay mabilis na nabulok, sabay na tunaw na parang plastik sa tindi ng liyab ng apoy. Matapos tangay ng hangin, ang ibang abo na natira ay nilamon na lang ng lupa at tuluyang nabura sa gitna ng bukirin na animoy tubig na sinipsip sa kailaliman ng lupa.
Matapos ang matagumpay na misyon ay binati ako ni Agum sa pagkakapaslang sa maligno. Hindi raw ito magiging matagumpay kung wala ang tulong ko at hindi rin matatalo ang maligno kung wala ang tulong ng dignom. Napatitig ako sa dignom kung saan naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag ang gitnang mata nito. Pero mabilis din itong naglaho makalipas lang ang 3 segundo. Anong ibig sabihin nito, Agum? Bakit ganito ang nangyari sa dignom? Pagtataka ko pa. Senyalis lang yan na nahigop ng dignom ang espiritu ng maligno at ikinulong diyan sa loob ng proteksyon mo. Ingatan mo yan dahil mas lalo pang magiging malakas yan pagdating ng panahon. Mabilis na naglaho sa harapan ko si Agum. Napailing na lang ako sa sinabi ng gabay ko. Salamat din sa tulong mo, Agum. Bulong ko pa sa hangin kahit hindi ko na siya nakikita. Nakangiting ibinalik ko sa liig ang dignom. Pagkatapos ay nagpasya na akong umuwi sa bahay. Habang naglalakad pa lang sa may manukan ay dinig na dinig ko ang boses ng mga kasama ko sa loob ng bahay. Parang natataranta at may pinagtatalunan silang isang bagay. Nagtaka naman ako at dali-daling pumasok sa loob. Pero laking gulat ko nang makasalubong ko ang 3 na may bahid na pag-aalala sa mukha. Diyos ko, Emong! Saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Salubong pa sa akin ni Lito. Diyan lang ako sa tabi-tabi. Nagpahangin lang. Naglakad-lakad kaunti. Bakit? May nangyari na naman bang masama? Nagkunyari akong walang alam, sabay pinakunot ang noo para hindi sila makahalata sa akin. Sa'yo nga kami nag-aalala. Akala namin kinuha ka na ng itim na nilalang na iyon. Sabat naman ni Roho. Ha? Bakit ka naman ako kukunin? Kasikatan pa ng araw oh. Hehe, ayos lang ba kayo? Sagot ko naman. Kasikatan ng araw? Di ba nga kanina na pinakitaan si Lito? Noong nilalang na iyon ay sikat din ang araw? Saad naman ni Buboy. Kaya nawala tuloy ang ngiti ko sa labi, sabay na palunok ng laway. Oo na. Huwag na kayo mag-alala. Kita nyo naman oh, buong-buo ang katawan ko. Walang galos at pasa. Ligtas na ligtas ako. Masyado kayong madrama dyan eh. Pinilit kong umiti para ipakitang ayos lang ako. Hinanap ka nga namin, Emong, sa buong paligid, pero wala ka. Pati sa loob ng bahay, naghalugog na rin kami. Pero ni bakas mo ay wala. Kamuntikan pa nga namin pasukin ang basement dahil naisip ko na baka doon ka na naman nagsuot. Kaso pinigilan kami ni Lola. Ang sabi, lumabas ka raw ng bahay. Mahabang paliwanag pa ni Roho. Grabe naman kayo makareact dyan. Daig nyo pa ang nanay ko eh. Teka, nakabili na ba kayo ng ulam natin? Nagugutom na kasi ako eh. Singit ko pa bigla sa usapan na sinabayan ng pagtawa para mabaling sa iba ang isip nila. Oo, tapos na kami magluto. Kanina pa. Halika na, doon na tayo sa lamesa. Doon na lang natin ituloy ang usapan. Marami kang dapat sabihin sa amin dahil 1 oras kang nawala. Saad naman ni Lito. Tignan mo ang isang ito. Daig pa si Sherlock Holmes kung makasiyasat eh. Sabing naglakad-lakad lang ako. Tsaka 1 oras lang naman, di ba? Hindi naman 1 buong araw. Medyo naiinis ako sa pagiging mausisa ni Lito. Ay sus, naglakad-lakad lang daw. Ano yung abo sa kamay mo? Nakataas na kilay na wika pa ni Lito. Sinipat ko naman ang mga kamay ko at nagulat ako sa nakita. May bakas nga ng abo ang mga palad ko. Mukhang kumapit ito sa kamay ko kanina nang damputin ko ang dignom. Subalit hindi lang yun ang ikinagulat ko. Dahil may napansin rin akong itim na likido sa kaliwang bahagi ng mga daliri ko. Kung titignan, para lang itong malagkit na tinta na kumapit sa kamay ko. Ngunit alam ko sa sarili ko na dugo ito noong malignong pinaslang namin ni Agum. Pinunasan ko ito gamit ang laylayan ng t-shirt, saka ngumiti sa 3 at nagkunyaring wala lang ito. Ano ba kayo? 1 ipot lang yata yun ng manok na aksidente kong nahawakan kanina. Sigurado ka ba sa manok lang yan? Baka iba na yan ha? Pangungulit pa ni Lito.
Oo nga sabi, kulit mo talaga eh. Masungit na wika ko pa. Dumiretso na muna ako sa lababo upang hugasan ang mga kamay. Kumuha ako ng sabon at hinugasang mabuti ang mga kuko at palad ko. Pagkatapos ko maghugas ay naririnig kong nagbubulong-bulungan ang tatlo sa lamesa, kaya lumapit na ako at umupo sa tabi nila. Base sa mga reaksyon nila ay halatang hindi sila naniniwala sa mga palusot ko. Kilalang kilala ko kasi sila. Sigurado ako may pagdududa pa sila at mga katanungan na bumabagabag sa malikot nilang isipan. Napabuntong hininga tuloy ako. Sige na nga, sasabihin ko na sa inyo ang totoo para matigil na yung malilikot na bulati sa utak nyo. Wika ako na agad naman nilang ikinatahimi. Talaga? Sasabihin mo na sa amin ang totoo? Excited na tanong pa ni Rojo. Oo, ang totoo niyan, lumabas ako ng bahay upang hanapin yung itim na nilalang na yun. Kung saan-saan ko na nga siya hinanap eh. Nag-umpisa ako sa puso, sa manukan, nilibot ko na ang paligid ng bahay, hanggang sa makarating ako sa gitna ng kabukiran. Pero sa kasamaang palad, hindi ko siya nakita. Mahabang paliwanag ko sa tatlo. Totoo ba talaga yan? May bahid na pagdududa na tanong pa ni Buboy sa akin. Nakakainis talaga sa lahat ng sinabi ko ay nakuha pa nilang paghinalaan. Ganun ba talaga kasinungaling na tao ang tingin nila sa akin? Ano bang nakain ng tatlong ito? Bakit ganito sila umasta? Kung magtanong, daig pa ang investigador. Nakakabwisit naman. Bulong ko pa sa sarili ko. Oo nga, ganun nga ang nangyari. Teka, nasaan nga pala si Lola Esther? Ba't hindi niyo siya tinawag na makasabay sa pananghalian? Tanong ko pa sa kanila. Hinatira ko na siya ng pagkain sa kwarto. Mas gusto yatang doon na lang siya kumain kaysa sa makisalo sa atin. Pero nakita kong kinain niya naman yung mga niluto namin. Paliwanag pa ni Rojo. Mabuti naman pala kung ganun. Teka, ano ba yung mga niluto nyo? Kasunod na tanong ko pa, tapos pinagmasdan ko sandali ang mga ulam na nakalapag sa lamesa na natatakpan ng pantakip na mukhang salakot. Pinagbubuksan ko ang mga ito at bumungad ang ginisang gulay, pritong isda, sinampalukang isda, tsaka adobo rin na talaba. Napangiti ako at natakam sa dami ng ulam, kaya sumandok na ako ng kanin para makakain na, pero napansin kong hindi pa pala nagagalaw ng tatlong mga itlog ang pagkain nila. Oh, bakit? May problema na naman? Pagtataka ko pa sabay subo ng kanin. Ngumunguya-nguya ako habang nakakunot ang noo. Nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa tatlo na tahimik lang akong pinagmamasdan. Para kasing galing ka sa kung saang gera eh. Kung makasubo ka halatang gutom na gutom ka. Alanganing sagot pa ni Lito. Tigilan nyo na nga ako sa kakaganyan nyo. Para kayong sirang plaka eh. Nakakainis na kayo ha. Galit na sabi ko pa sabay bagsak ng kutsara. Bahagyang kinabahan si Lito at nagsimula ng kumain. Sinundan naman ito ni Buboy at Rojo na pareho na ring nanahimik at kumain na lang. Nagpatuloy na ako sa pagkain kahit medyo nawala na ako ng gana dahil sa patuloy na pang-uusisa ng mga kaibigan ko. Pero ang totoo, hindi ko naman sila masisi kung bakit sila ganun sa akin. Nagpapakita lang naman sila ng pag-aalala dahil halos 1 oras daw nila akong hinanap pero hindi nila ako nakita. Muntik pa nga raw masunog ang niluluto nila dahil naiwanan nila ito habang hinahanap ako sa labas. Mabuti na lang at naisipan itong balikan ni Buboy, kaya sina Rojo na lang at Lito ang naghanap sa akin, pero bigo pa rin silang mahanap ako. Nalilito nga sila at nagtataka dahil parang may narinig di umano silang ingay sa paligid, kasabay ng bahagyang pagyanig ng lupa. Subalit pagkalipas lang daw ng ilang segundo ay nawala rin ito at tanging malakas na pag-ugoy na lang ng hangin ang maririnig sa kapaligiran. Medyo weirdo nga iyon kung papakinggan, pero hindi ko na lang binigyan ng pansin at nagpatuloy na lang sa pagkain. Kako, guni-guni lang nila iyon o baka pinaglalaroan lang sila ng kanilang malikot na imahinasyon.
imposibleng maramdaman din nila ang labanan na nagaganap sa loob ng lungga ng itim na maligno dahil masyado iyong malayo sa mundong ginagalawan namin. Upang marinig ang mga kalabog na nagbumula sa ibang daigdig o sa kabilang dimensyon. Ang isa pang mahirap na palaisipan sa akin ay kung bakit wala man lang ng iba sa takbo ng oras. Kung baga, kung ilang minuto akong nanatili sa puno, ay ganong oras din akong nawala sa mundong ibabaw. Parang sandaling minuto lang ako naroon na siya talagang oras sa mundo natin. Nagmistulang magkasabay lang na umikot ang panahon at oras sa magkabilang daigdig. Sa madaling sabi, kung paano umikot ang oras sa atin ay ganoon rin ang pag-ikot doon sa lungga ng nilalang. Dahil sakto lang ang oras nang makabalik ako sa daigdig natin. Sa tansya ko ay mag-aalauna pa lang ng tanghali nang makalabas ako sa puno, kung saan ito rin ang tamang oras na tinakda upang umalis ako sa loob bago pa tuluyang magsara ang lagusan sa eksaktong alauna ng tanghali. Bagamat nahihiwagaan ay pinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil wala naman ako masyadong alam tungkol sa mga bagay-bagay sa kabilang daigdig. Matapos nga namin kumain ay tinulungan ko na silang magligpit ng mga pinggan at inayos na rin ang lamesa sa kayong kalat sa sahig. Masyado kasi makalat kumain si Buboy kaya pati ilalim ng lamesa ay kailangan walisan dahil baka langgamin at dagain pa sila roon. Matapos naming maglinis sa ibabaw ng lamesa at sahig, ay sunod naman naming nilinisan ang mga pinggan at yung ginamit na mga kaldero at kawali. Pagkatapos namin makapaglinis ng kusina ay nag-aya si Buboy na maligo. Sa alinsangan ba naman ang panahon, hindi na kami tumanggi at sabay-sabay na kami nagtungo lahat sa poso. Ang tubig raw na lumalabas sa poso ay nagmula sa bukal mula sa ilalim ng kuweba. Ang kuweba na tinutukoy ni Roho ay malapit lang daw buhat sa bahay nila. Ano bang tinitignan mo riyan, Emong? Tanong pa ni Lito nang mapansing nakatingin ako sa malawak na pila-pilan. Wala naman. Maiksing sagot ko pa. Uy, teka. Bakit hindi ko nilata nakikita ang puno roon? Bakit wala na yun? Nagtatakang tanong pa ni Roho. Anong puno ba ang tinutukoy mo? Wala naman ako nakikitang puno dyan eh. Tanong pa ni Buboy. Basta, alam kong may puno sa bahaging yan. Nakatayo pa ngayon mag-isa sa gitna ng bukirin eh. Kaya imposible namang bigla na lang mawala ng ganun-ganun lang. Lubos na pagtataka pa ni Roho. Dahil simula pa lang daw ng bata siya, ay palagi na siya roong naglalaro. Minsan nga ay inakyat daw nila ito ng kanyang mga pinsan. Tapos naglalambitin sila sa naglalakihang sanga nito. Kaya naman, isa raw napakalabo na pangyayari na bigla na lang itong naglaho sa isang kisap mata lang. Noong isang araw din daw ay natanaw niya pa ito na gumagalaw-galaw na animoy nagsasayaw sa hangin. Hindi niya ito pinansin kasi malakas talaga ang hangin nung araw na iyon dahil sa dumaang ulan. Kaya nga nakakapagtakang isipin na nawala na lang ang puno na parang bula na naglaho sa kawalan. Baka naman may bumungkal na upang gawing bahay. Yun bang pinachenso, pinalagari? O di kaya ginawang panggatong? Saan pa ni Lito? Seryoso ako mga pare. May puno talaga dyan. Puno yun ang makopa. Madalas pa nga kaming maglaro doon nung maliliit pa kami. Tapos ang sabi, parang may tumulak daw sa kanya. Kasi naramdaman niya yung kamay na sumundot sa likuran niya. Pero mabuti na lang at nagamot agad siya ni Tata Dino. Ang bilin sa amin ni Tata Dino, wag na raw kami maglaro sa puno ng makopa dahil masyado raw delikado ang mga nilalang na nakatira doon. Kwento pa ni Roho. Parang yun nangyari kay Lito. Sambit naman ni Buboy, kaya napatingin kaming lahat kay Lito. Hindi naman grabe yung nangyari kay Lito kasi gumaling naman siya agad kumpara sa pinsan ko na ilang araw pang nilagnat bago nakarecover. Tapos oras-oras din niyang iniinda yung pilay niya sa kaliwang kamay dahil yun ang naunang bumagsak sa lupa. Naitukod niya ito sa likod
kaya mabilis na dislocate ang siko niya. Pahayag pa ni Roho. Pasalamat na lang pala tayo na wala na ang punong yun, dahil kung sakaling nandito pa yun, ay baka may mabiktima na naman. Sambit ko naman. Napatingin tuloy silang tatlo sa akin na ikinataka ko naman. Oh, bakit? Tanong ko pa na nakakunot ang noo. Wala naman, medyo nahihiwagaan na kami sa'yo. Dati kasi ang hilig-hilig mo sa mga puno, pero ngayon parang gusto mo silang burahin sa mundo. Sagot pa ni Lito. Grabe ka naman mag-isip. Anong gustong burahin ka dyan? Ang sabi ko lang naman, baka lang may kung anong nakatira roon. Kaya mabuti pang mawala. Hindi ko sinabing lahat ng puno ay kailangan putulin. Nagdadagdag ka eh. Paglilinaw ko pa, kaya napakamot na lang ng ulo niya si Lito. Boy, paabot ka ng sabon. Pakiusap ko pa kay Buboy. Kinuha niya naman ito sa lagayan at inabot kay Roho para maiabot din sa akin. Subalit nang magsasabon na ako sa mukha ay bigla akong natigilan nang matanaw ko ang isang babaeng puti na nakatayo sa may bintana ng ikalawang palapag ng bahay nila Roho. Isang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng mahabang saya. Sa pagtitig ko sa kanya ng matagal ay nakita ko kaagad ito. Si Clara ang nakatayo sa bintana at titig na titig ito sa akin na parang may gustong iparating o sabihin. Hindi ko lang alam kung bakit siya nagpakita. Gayong sa aking pagkakaalam ay sarado naman ang basement. Paano pa siya nakalabas? Tumagos kaya siya, gaya noong isang beses na nagpakita siya upang tulungan ako. Bulong ko pa sa sarili ko habang nakatitig pa rin kay Clara na nananatili lang na nakatayo sa bintana. Ang bintanang kinakatayuan nito ay double door, tapos may ilang maliliit na bakal sa gilid na nagsisilbing grills ng bintana. Kalahati lang ang nakikita ko sa katawan ni Clara, pero base sa tindig niya ay sigurado akong nakalutang ito sa hangin. Wala man lang itong pinapakitang emosyon, kaya hindi ko rin mahulaan kung may nais ba siyang iparating. Kumbaga, blanko lang ang facial expression niya habang nakatitig sa akin. Walang nanilisik na mga mata at seryoso lang, kaya wala akong maapuhap na mensahe mula sa kanya. Maya-maya pa ay nagulat ako nang may tumulo na lang na likido mula sa ulo ni Clara. Dahan-dahan itong bumababa hanggang sa balutin na ng likido yung kalahati ng kanyang mukha. Dugo? Ito na lang ang naibulong ko sa sarili. Uy, ba't nakatulala ka na naman dyan, Emong? Nahimasmasan ako sa tinig ni Lito. Sinundan ni Lito ang tinitignan ko. Oh, bakit? Anong meron doon? Tanong pa ni Roho. Wala naman. Nagagandahan lang ako sa araw. Palusot ko pa rito. Pero pagtingin ko ulit sa bintana ay wala na sa dating kinakatayuan nito si Clara. Parang bulang naglaho na wala man lang iniwang bakas. Bukas nga pala, baka gusto niyong maligo sa dagat. Masarap maligo doon, lalo ngayong summer season. Ano, gusto niyo ba? Pag-aya pabigla sa amin ni Roho habang malawak ang ngiti sa amin. Seryoso ka? May malapit na dagat dito? Tanong ko pa kay Roho. Oo naman, pero sasakay nga lang tayo ng tricycle para mas madali tayong makarating. Sagot pa ni Roho. Ano yun? Malapit lang daw tapos sasakay pa pala ng tricycle? Hirit pa ni Buboy na tila naguguluhan. Oo nga, mas malapit kasi kapag nag-tricycle tayo. Pwede naman natin lakarin iyon, kaso baka abutin tayo ng 2 oras bago makarating doon. Kung sasakay tayo ng tricycle, baka mga 15 minutos lang o 20 minutos andun na tayo. Paliwanag naman ni Roho. Baka naman ipakain mo lang kami sa isdang tuko. Biro naman ni Lito. Kung kayo lang din ang kakainin nila, baka di pa mabusog yon. Ang lalaki noon eh. Huwag nga kayong mag-alala. Hindi naman sila madalas lumapit sa dalampasigan kapag ganitong mainit ang panahon. Madalang lang kasing tumambay ang mga maliliit na isda roon. Kaya safe tayo. Magtiwala lang kayo. Paniniguro pa ni Roho, kaya napatango na lang kami.
Paano si lola mo? Papayag ba siya na lumabas tayo ulit? Alam mo naman na malayo yung pupuntahan natin, di ba? Baka kumontra siya. Saad ko naman. Ano ka ba, Emong? Papayag din yun. Sigurado ako. Hindi naman kasi yun kumukontra sa akin. Basta alam niya lang na ligtas ang lugar na pupuntahan natin. Tugon naman sa akin ni Rojo. Okay, ikaw bahala. Sabi mo eh. Pero magdadala ba tayo ng pagkain? Baka gabihin tayo eh. Dagdag ko pa. Siyempre magdadala tayo, pero kanin nga lang. May mga naglalako kasi ng ulam doon sa pantalan. Iba't ibang putahe. Na tiyak magugustuhan nyo rin ang lasa. Pagmamayabang pa ni Rojo. Sige, punta tayo. Total wala naman tayo ibang gagawin. Kaya mas mabuting umikot-ikot din habang nagbabawas ng araw. Sambit ko pa at tumingin muli sa bintana na umaasang makikita pa si Clara. Subalit hindi na ito bumalik pa roon. Pagkatapos maligo ay umakyat na agad kami sa itaas upang magbihis. Ngunit habang papakyat pa lang ako ay may naramdaman akong mahinang kalabog sa basement. Kaya sa kuryosidad ko ay sumilip ako sa gilid ng hagdanan. Pero laking gulat ko nang may isang maputlang kamay ang biglang dumungaw sa nakakandadong pintuan. Ilang sandali pa ay mabilis niya rin itong iniurong nang mapansing nakatingin ako sa kanya. Tinawag ako bigla ni Lito na nasa dulo na pala ng hagdanan kaya nawala na ang pansin ko sa basement. Pagkatapos tinanong niya ako kung ano raw iyong tinitignan ko roon. Bahagya akong umiling at sinabing wala lang iyon. Kaya naman tinalikuran niya na ako. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa hagdanan at hinintay na magpakitang muli iyong maputlang kamay. Saka pa lang ako tuluyang umakyat sa taas. Pagkarating ko sa silid ay naabutan kong nakabihis na si Rojo. Samantalang si Buboy naman ay nagbibihis pa lang ng short. Tapos si Lito ay brief pa lang ang sinusuot. Lumapit ako sa aparador upang kumuha ng damit. Ngunit bago iyon, ay dali-dali ko munang itinago ang buntot ng pagi at ang bote sa ilalim ng mga nakatuping shorts. Mabuti na lang naipit ko itong maigi sa garter ng shorts ko kaya hindi nila napansin habang kami ay naliligo. Noong makabihis na ay umupo muna kami sandali sa kama para magpatuyo ng buhok. Tahimik lang ako nakaupo sa gilid ng kama habang iniisip pa rin ang mahiwagang kamay na nagmumula doon sa basement. Hindi ito mabura sa isip ko dahil parang may kung ano itong mensahe na gustong iparating sa akin. Hindi pa ako sigurado sa bagay na iyon. Subalit malakas ang kutob kong may hindi tama sa mga nangyayari. Medyo naguguluhan ako dahil una si Clara tapos sumunod agad iyong mahiwagang kamay. Meron pa kayang kasunod yun? Ito ang tanong ko sa sarili ko at ang ilang pagpaparamdam na ito sa parehong oras ay parang nagpapahiwatig lang sa akin ng isang bagay na kung saan hindi ko mabigyan ng linaw kung bakit sila nagpapakita sa akin. Isang mensahe kaya o babala? Hindi ako sigurado. Tanging kutob lang ang meron ako na maaari ring pumalya. Pero alam nyo, mas gusto kong sumakay tayo ng bangka para makapaglibot-libot tayo sa mga isla. Mas exciting kasi iyon. Ano sa tingin nyo? Basag pa ni Rojo sa katahimikan. Anong ibig mo sabihin dyan, Rojo? Tanong ko naman. Naisip ko kasi na mas maganda siguro kung sa isang isla tayo magbababad. At di solo natin ang lugar, di ba? Ang sabi, marami ding nagpupunta doon para mag-relax. Malinis ang tubig at tahimik ang lugar. Paliwanag pa ni Rojo. Seryoso ka ba talaga? Paano kung maraming isdang tuko doon? O kaya pating? Di patay tayo niyan. Saad naman ni Lito. Huwag nga sabi kayo mag-alala. Hindi madalas magpakita ang mga isdang tuko sa mababaw na tubig. Kadalasan nga, nagtatago sila sa mga isla kung saan merong mga kuweba sa ilalim nito. At sa ganito kainit na panahon, doon sila nananatili ng ilang araw upang
Alam nyo na, magparami. Mahabang pahayag pa ni Rojo. Pero, hindi ba't delikado doon? Baka iwan tayo ng bangkero doon. Ano pang mangyari sa atin? Paano tayo uuwi? Sabat naman ni Buboy. Wala kayong dapat ipag-alala. Babalik naman agad ang maghahatid sa atin doon kung anong oras tayo uuwi. Halimbawa, dumating tayo roon ng alas 8. Sabihin lang natin kung anong oras natin na gusto magpasundo. At siguradong darating sila sa tamang oras. Back and forth kasi ang babayaran natin. Kung baga, pakyaw na yung lahat sa maghapon, hatid sundo. Paliwanag pa ni Rojo, kaya napatango na lang si Nalito at Buboy bilang tugon, maliban sa akin. Dahil hindi ako sigurado kung magandang ideya ba na dumayo kami sa isang isla para solo ang pagbababad sa tubig. May posibilidad rin kasi na may hindi magandang mangyari o aberya kung kami lang ang maiiwan sa lugar. Isa na rito ang naiisip ni Buboy kung paano kami uuwi kung sakaling umulan at maisipan ng bangkero na magpatila muna ng ulan. O di rin kaya paano kung lumakas bigla ang alon sa dagat at hindi na sila makabiyahe dahil mapanganib na. Paano rin kung may maaksidente sa amin o kaya malunod, paano kami hihingi ng tulong noon? Ilan lamang ito sa mga negatibong bagay na pumapasok sa isip ko. Na hindi malayong mangyari kapag hindi kami nag-ingat o kaya nagpabaya. Ang sabi ni Rojo ay nadaanan na raw namin ang islang tinutukoy niya noong malapit na kami sa Pantalan. Mga ilang daang metro lang daw ang layo nito buhat sa Pangpang. Ayon kay Rojo, marami talaga ang nagpupunta doon sa ganitong panahon ng summer. Dahil gusto ng marami ang adventure at makakita ng magagandang tanawin sa ilalim ng dagat. Kaya may posibilidad din na may maabutan kaming dayo roon. Kaso, baka hindi pumayag ang lola mo niyan, Rojo, kapag nalamang tatawid pa tayo ng dagat o doon tayo sa isla. Alanganing banggit ko pa. Naku, hindi naman natin sasabihin sa kanya na tatawid pa tayo ng isla. Ang ipapaalam lang natin, magbi-beach lang tayo, hindi na pupunta sa ibang isla. Tsaka, ano ba naman kayo? Para naman kayo mga pipitsuging duwag niyan. Ayaw niyo ba ng exciting adventure? Wika pa ni Rojo. Ang gusto ko lang naman na sabihin, mas okay siguro yung sigurado talaga tayo. Mas mabuti na yung nag-iingat. Mamaya baka kami pa ang mapagalitan at pagbintangan na kami ang nakaisip niyan. Wika ko pang muli. Hay kayo, ang bilis niyo talagang kabahan. Huwag kayong mag-alala, si Kuya Eric di naman na maghahatid sa atin doon. Siguradong makikita natin yun pagpunta natin sa Pantalan. Tsaka, huwag lang kayong masyadong matatakutin. Para naman kayong hindi mga lalaki niyan eh. Natatawang wika pa ni Rojo. Hindi naman sa ganun. Basta, ikaw na lang bahala. Ikaw naman nakaisip niyan eh. Kaya pagkakatiwala na lang namin sa iyo ang mga buhay namin. Wika ko naman. Haha, siguradong mag-i-enjoy kayo at hindi kayo magsisisi. Sagot namang muli ni Rojo. Matapos ang maikling diskusyon na namin, ay bumaba na muna kami sa sala para magmerienda. Ngunit naalala naming may sakit nga pala si Lola Esther, kaya wala itong nalutong pang merienda. Kaya tuloy nagpa siyang lumabas sina Rojo at Buboy upang bumili ng kakanin. Samantalang naiwan lang kami ni Lito sa gilid ng doorway ng bahay para hintayin sila. May mahabang upuan naman doon sa tabi ng pinto at doon kami nagpasyang umupo ni Lito habang naghihintay. Nakatanaw lang kami ni Lito sa kalye habang pinagmamasdan ang mga taong paruot parito na tila pauwi sa kanilang mga tahanan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 30. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.